na tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Martes. Ngayong Martes, bisperas ng isang inaabangan po natin dito sa Pampanga at buong Pilipinas naman kung saan yung mga may Katoliko. Dito po tayo ngayon sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan Radio Station. Ako po si Karen. At ito naman po si Shirley. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At muling bumabalik po sa inyo ito po si Among Jean na inyong si Guamong Jean. Tanong nyo bakit Guamong? Parang reaction yan kay Among Joel kahapon. Guwapong Among. No? Sabi ng bata, meron kasi bata dun sa, sabi niya, ang gwapo ni Among. Tawagin mo na lang akong Guamong. Gwapo. Wag lang maging guano, no? Iba yung guano. Ay nako, isang a very wet day sa inyo pa. Alam mo, muntik na ako hindi umabot dito kanina. Ay, pinag-uusapan na nga po namin ni Tita Shirley. Buti na lang, meron akong isang magandang angel na dumating kanina. Isang butihing kaibigan. Si Beng Domingo. Hi, Beng. Siya po manager ng Sterling Bank of Asia. At kaibigan. Ano, hinatid po kayo? Buti na lang, nakiusap lang ako. Ayaw naman talaga akong ihatid. Tita Shirley. Wala pinita umikot. Sabi nga ni Tita Shirley Among. Ingat, Beng. Duda siya kung darating kayo kasi hindi naman daw kayo waterproof. Hindi na nga. Hindi siya waterproof. Uy, kagabi meron kaming isang napakagandang experience, karanasan ni Among Joel. Nagpunta kami sa nakikinig yung mga kapatid natin sa provincial jail. Kasi we were supposed to hear their confession. Pero madami sila, nagkataon busy ang mga pare. Hindi kami nakapangumbida. So we would not want to risk na dalawa lang kami for 150 or 200 penitents. So sabi namin, okay, let's give it a priority. We can do the confession. Total, ang kwan naman is the year of mercy, no? Matagal yan. So we can better organize and get more praise. Pinangakuan ko nga sila, sabi ko pa nga, biniro ko. Okay, mag-alala ko, hanap kami ng mga paring medyo hard of hearing na ng para nahihiya kayo. So we decided to give priority dun sa mga may sakit sa kanila. Some of our brothers na nasa piitan po ngayon, may mga karamdaman sila. So we administered the sacrament of the anointing of the sick to some 60 or 70 of them. Marami. Oo. Imagine mo, no? Well, you could imagine doon ka sa loob, tapos may sakit ka pa, it's not going to be a good condition. But I admire them. They were very, very much prepared. So, maski medyo mainit kagabi, umuulan, no? Oo nga po. Natsyempo pa naman kami dun sa oras ng hapunan nila. Kaya nung naglalanya ako, sabi ko, naamoy ko, pekyok, fishball, mga nagluluto na sila, no? Para kang nasa, pero we don't mind. Sabi ko nga, ginugutom tuloy ako. But they were very receptive and hopefully nakatulong ng malaki sa kanilang kaginhawahan. Opo naman, siguro naman Among, kasi sila mismo yung humihingi niyan, diba? Yes, of course. At may simbang gabi sila. Aba! Tignan mo kako. How privileged. Yes. Hindi lahat ng... Of course, nandyan si Aposeto who's always at hand, no? Opo. To help them. So, binabati ko po kayo mga kapatid natin dyan. Uy, yung kausap ko kagabi, baka kung nakikinig ka, basta yung butiki na sinabi ko sa'yo, butiki na? Ay, papasyal ako dyan, serious ako. Kami na lang nung nakakaalam kung ano yung butiki, no? Si Among Jean, favorite yung mga butiki. Butiki daw na tattoo, butiki na... Ayun, tinamaan mo. Diyos mio. Yan na yung... Tattoo nga. Magpapatattoo siya ng butiki.
Excited na ho ba kayo? Mhm. Ako excited na. Oo nga, malapit na. May stage na kami. Ay, May kanina sound nakita na ko. kami. May decoration na kami. At may ulan At may tayo. bagyo pa. Paano yung simbang gabi sa labas niya? Yan. Nako. Ulan tayo. Pero we are all excited just in case, no? Gusto kong marinig sana sabihin ni Chinching kanina dun sa bagyo. Mm. Maski sinabi niyang papalapit ng papalapit ang bagyo, sabihin naman, ang bagyo pong Sinona ay papalapit ng papalapit habang ang Pilipinas ay palayo ng palayo, no? Para hindi magkapang-abot. O, Chinchin, narinig mo yun, Mario Joseph. Pero Hindi po totoong news yun, ha? Wag yung delubyo yun. Mga tectonic plates na yung gagalaw nun. Pero among, yung simbang gabi, ang daming tradisyon dyan eh. Yung Oo. mga bibingka, syempre pagkain na naman, Tita Shirley. Oo. Kahit wala dito si Among Joel na laging naiisip yung pagkain pag ganitong oras. Sa labat. Mhm. Salabat, puto bumbong, Oo. mga suman, naglalabasan na yan. At tsokolating baterol. Tsokolating baterol. Maraming tanong nga mo yun. Anong pagkakaiba daw ng Misa de Aguinaldo sa kayong Misa de Aguinaldo sa kayong Misa de Gallo? Uy, Mhm. okay. Ang ano niyan, yung discussion niya ng haba, ha? Mahaba. Yeah, Usually paiksiin yun tinatanong natin. Mhm. Generic natin sinasabi, simbang gabi. Diba? Generic. Bang gabi. Oo. Although, pag titignan mo naman sa English, tinatranslate, Dawn Mass. Ang Dawn Mass, although it is part na ng gabi, pero it is ganingaldo in Kapampangan, na madaling araw. Misa ng madaling araw. Anyway, yung words na yon basta, dahil madilim, so gabi. Gabi. Oo So, nga naman. does not matter. Basta madilim, gabi. Pero sa totoo lang, meron talagang differences yan, dalawang yan. Di Misa de Gallo, maski sa Portuguese, Misa de Gallos, no? Sa Kastila, Misa de Gallo. Ang Gallo po kasi ibig sabihin tandang. Tandang. No? It is the cock or the tandang. Tacho, keng Kapampangan, ne? Kaya Misa de Gallo, kasi it is the usually ang strictly speaking yung Misa de Gallo lalo na sa Espanya, yun po yung misa ng midnight, ng mga midnight masses yon. Around midnight mass, yun ang pinaghahandaan. Kaya 'di ba sa Europe wala silang dawn masses, tayo lang ang meron. So yun din natin. So originally yung Misa de Gallo, yun yung pangsalubong nila sa midnight mass ng Kapaskuhan. So, Then, pero dahil dito sa Pilipinas, may inintroduce naman na, ang bang tawag dito, na yung Misang Aguinaldo. Kaya nagkaroon ng pagmi-mix up oo nga, Among, pati yung mga kanta, di ba? May kantang Misa de Gallo sa simbahan. Si Celeste Legazpi yata yun eh. Oo. Yung kasing Misa de Gallo is for all. Okay. It's a universal among the Catholics. Opo. So maski saan ka magpunta, maski sa Europe, sa Japan, sa Middle East, ang pagsalubong sa midnight mass ng Kapaskuhan mismo. This is on the 24th. Na kung minsan tinatawag naman natin dito sa Pilipinas Maitines, no? We will deal with that later. Pero so sa kabuuang Santa Iglesia, lahat nagmimisa ng pagsalubong sa midnight mass. So sa araw ng Pasko, no, at midnight. So yun ang Misa de Gallo. Kasi usually it is de Gallo sa Espanya siguro, doon tumitilaok yung mga manok pagsalubong ng midnight. Alas 12 ng gabi. Uy, di ba dito? Meron, maski 2 o'clock. dito, May yung mga oras manok na panabong. Oo. Basta na ilawan ng malakas yan, tumitilaok yan. Tumitilawak. Mm-mm. Kaya pero ang mga Kastila po nung panahon ng pananakop o ng early evangelizations natin sa Pilipinas, they introduced this well-kept tradition known as the Misa de Aguinaldo. Kasi it is by way of sacrifice and mortification. Ginawa nila novenaryong misa. So, bago pa yung misang midnight, inintroduce ng mga Kastila yung 9-day preparation na parang novenaryo. Ginawa nila madaling araw. Kasi
It is by way of sacrifice and mortification. Biro mo nga naman, gigising ka ng maaga, no? At pagkatapos kabi nga nung kanta, no? Gigising kami ng kinabukasan, lalakad kaming langkay-langkay, di ba? Dahil naantok ka pa tapos sa lamig ng panahon, no? Observing the Misas de Aguinaldo. And this is the faithful's gift to God in return for the gift of Jesus on Christmas Day. Kaya aguinaldo, which means gift. It connotes these two explanations. The greatest gift of God to man is Jesus, and our response in preparing to receive that gift ay yung yung sacrifices of the 9-day novena. Ang aguinaldo natin, parang our gift. Well, of course, God does not really need any gift from us, no? But it is for our own good yun na we are able to connect with God by way of this gift. Kaya naging Misa de Aguinaldo. Ang sabi na Tita Shirley mahaba yung explanation niyan at nagsisimula pa lang si Among Jean yan. Para sa ating listeners, kung nais po ninyong sumali sa ating kwentuhan, may mga nais ba kayong ikwento o itanong ukol dito sa Simbang Gabi o Simbang Bengi, King Kapampangan, may text yun lamang Text po tayo sa mga smart subscribers 0918-351-8282. Sa Globe subscribers 0917-363-3738 at sa Sun subscribers 0923-231-4124. Text lamang po kayo habang tayo'y nakikinig sa isang magandang tugtugin. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. For God so loved the world, He gave His Son, His only begotten Son. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my begotten Son. To see the face of God, angels walk in Emmanuel. Gaze on Christ's song is only the begotten Son. For such is the love angels see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire.
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan Radio Station. Ay, Tita Shirley, yung tanong natin kanina, Oo. ano nga ba yung pinag-iba ng Misa de de Gallo? Aguinaldo. O, Saka Misa de Gallo. So, ibig sabihin, nagsisimula pala tayo sa Misa de Gallo. Pag-abot ng 24, ito'y nagiging Misa de Aguinaldo. No, Tama no, ba? no. Baligtad. 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 Una tayo sa Ako'y Misa de baligtad. Aguinaldo. Yun So, ang 9 days. Mhm. Yung Misa de Gallo, yun ang isang araw lang pala yun. Pero ang alam natin 9 days din, no? Hindi na Misa de Gallo pag binaligtad mo, no? Misa de Pato na yun, no? Magiging kwak-kwak na. Kwak-kwak. Hindi na tok-tok. So, yun pala yun. Kaya, ang daming hindi tama sa ating naririnig lamang. Kaya, Right. ayan. Tapos sa common parlance, naging interchangeable yung dalawa. Oo. Kaya ngayon makita mo, Misa de Gallo, doon ka ha. Pero, strictly speaking, ang Misa de Gallo will be yung Midnight Mass. Midnight Mass. Maitinis. Yun, words lang ng mga Kastila yan. But, liturgically, may mga words, may ibang names talaga yan, no? Among, pag sinabi natin liturgically, yun po yung ginagamit ng ating Santa Iglesia. Yes. So, hindi Yung- pala Misa de Gallo at Misa de Aguinaldo yung Hindi. ginagamit. Yung ginagamit dyan Misa de Medianoche, no? Midnight Mass. Mhm. Tapos misang, or sabihin na natin yung Misa de Angelis na Mass of the Angels, yung Midnight Mass. Marami kasing pangalan na pwedeng idugtong depende dun sa yung Midnight Mass. There are 3 official masses for the day of Christmas. Sandali po, sandali. So, eto muna, hindi na ito simbang gabi, among, Hindi di ba? na lang singgang magabi, iba na. Ano muna, pag simbang gabi, yung tawag natin, Misa de Aguinaldo. Misa dati. de Aguinaldo. Aguinaldo. So, liturgically, may tawag po ba tayo dyan? Novena Masses yan ng Novena Christmas. Masses. No? The Novena Masses at dawn for Christmas, no? Mhm. And then, pagdating ng midnight, yun ang official Misa de Gallo. Pero, tinawag nating Misa Aguinaldo din, yung mga dawn masses, dahil nga, yun, yung pinopularize ng mga Kastila sa atin ng concept, no? Hey, we sacrifice waking up for 9 days, no? Madaling araw, in anticipation of that greatest gift of God. So, parang tayo naman ngayon, magre-respond din tayo by giving the gift of our devotion and our commitment within this 9-day preparation. Okay. So, pag abot po ngayon ng December 24, yung tinatawag nating Christmas Eve Yes. Mass, yung tawag natin doon, as you said, Actually, it is the Vigil Mass na yan, no? And then, dapat meron pa ding Midnight Mass. Midnight Mass. Oo. So, yung Midnight Mass, ano po yung tawag natin doon? Misa de Medianoche, no? Misa- Medianoche, no? Bali, Midnight. among iba yun Vigil Mass. Iba, actually, dapat iba Tapos, pa rin yan. iba pa yung Iba Midnight yung Midnight Mass. Pero for dalawa practical na. Oo. reasons, dahil nga tayo'y nag 9-day novena, hindi na ginagawa yung Vigil Vigil Mass. Mass. Diretso na tayo dun sa okay. Maitines, no? Oo. Yung Midnight Mass na ng pagsalubong na hindi na talagang midnight naman ngayon dahil ginagawa na natin yung iba nagna 9 o'clock. So parang yung kasing kung nasa Europe ka na walang simbang gabi, you will follow yung Vigil Mass. Usually 6 o'clock. Usually 6 o'clock ng gabi yan. Magvi-vigil sila before, no? And then, hihintayin pa nila yung misa 12. ng 12. Then, meron pa yung Dawn Mass the following day. Ng Christmas dami. Day. Yung po Christmas yung- Day na Dawn Mass, yun Yes. ang anong oras na mo usually? Usually, mga 5 yan. 5. Kaya, sa atin dito sa Pilipinas, dahil nagno-novena masses tayo, parang nalalaktawan na yung Vigil Mass. Mhm. Oo nga, hindi Hindi natin- na applicable sa atin. Kasi sa Europe, wala sila ng tradisyon ng Na 9-day simbang gabi, masses. opo. No? Kaya, pagdating ng Pasko, ako naman, sabi ko, yung naririnig ko sa mga Kastila, yung midnight mass natin, yun ang Misa de los Angeles. Kasi, doon sa pagbasa doon mo mababasa sa Ebanghelyo sa pagsilang na Jesus, bumuka ang langit at ang isang pulutong ng mga anghel ang umaawit ng Gloria in Excelsis Deo.
Anyapin inawas deng yung misa daring anghel. Uling ding anghel ilang star menakit. Ilaring mo munang magdalang balita ka na. Kay ba't po tang miras kang alas 5, itang ganingal do, itang don na ning Pasko, at naman tang misa nung karindabasan, at ding anghel, anyang mibay si Jesus, belita ra karing pastol. At ding pastol, minuna lang minta. Pinausan ding misa de los pastores, no? The shepherd's mass ita. Shepherd's mass. Ita nga baka maranon. Oo nga naman, pag nagising yung mga shepherds. Yan, yung dawn mass na yan. Tapos, the mass of the day. Yung mass of the day, yung regular mass na for Christmas hanggang hapon na yon, no? Kasi dito sa katamo kasi kaya nakatangkar ka lamisa. O nya, ay sano ko rin ang lularang designated pero tingka siyam, sano rin pikabaka ba mo na Naku, naalala ko tuloy Tita Shirley, yung mga alaga ni Among Jean dati sa Santa Rita. Masinimbahan lahat. Sabi ko, ang sipag nyo. Alam nyo kung anong sagot. Sabi na po nga mong miyaliwala ka si Rengis. Ako, kung magagawa mo yun, why not? No? Simba kang midnight, potang kaya gigising ka petangabak, simban meta. Kasi para-pareho ring misa na rin. Para-pareho laman. Para-pareho gospel ang pampanalangin. So, wala intentions. Pwede kang mag-communion makatatlo mo. Why not? Simban metang midnight, makiabe ka kareng anghel, magmala anghel kang kanta-kanta, tapos kabukasan, magpastol ka, mamahu kang tupa. And then the rest of the day, mga ginaldo na kat makisali ko ta nakakarengin na inak mo. Wala ako mga anak ang kalami. Magpamaskuni. So tama naman po pala yun, Among. Pwedeng simbahan lahat, no? Oo. Okay. Kung nagde-devotion ka talaga and you want some more, sige, siyempre, no? May grace maski nagsimba ka lang ng minsan. Pero siyempre, I think my feeling is I have more grace if I attend all the other 3 masses, no? O syempre naman po. Oo. At saka maganda po 'yun, no? Lalo na kung ang misa mo sa simbahan ay talagang you are well equipped, no, to put character dito sa mga misang ito. Di yung midnight mass, misa pastorela. Kaya may mga awit na iba 'yun, no? Tapos yung Misa de Los Angeles pala yung gamitin mo yung Misa de Angelis, yung misa ng mga anghel. Then the follow at Dawn Mass, kung yung choir mo ready gear, talagang energized pa sila, awitin nila yung Misa Pastorela. Oh yes. Dahil yun ang mga pastol naman sa kanila. And then during the day, yun, iba namang klaseng Christmas songs na, no? Dahil mga bata na yung magsisimba niyan, no? Which reminds me, pag Pasko, tuwan-tuwa ako pag gano'n. Yung misang alas 8, alam, yung mga misa ng mga bata yan yung mga makikipag-aginaldo. Kaya yung collection box mo, puro barya. Kasi mga bata yung nagpa-practice sila dyan, yung mga binigay na aginaldo. Tsaka, that's the only time at Mass na you have to excuse yourself and you do not lose patience. Kasi nandiyan yung mga bata, maingay yan. Opo. Nakasuot ng mga bagong damit. Mayroong turutot na may dala. May balloons, no? Ewan ko nga nito, sa katedral, paano mo sasabihin ngayon? Pag lumipad yung mga ventilador balloons na malalaki, baka masaklit. At then may mga nakasapatos na may yung ganun, may pito, yung tatakbo-takbo sana. May bells pa kung minsan. Kailangan, it's Christmas Day, that's the Mass for children. Be very, very patient. Naku, sasabihin ko si Among Tok. Oo. Huwag magpapa-stress out. Maganda nga doon, dapat ang pare niya. Daming candy doon sa araw na yon, no? Tiyempo mo, lahat ng mga parokya may mga oras yan kung saan magsisimba yung mga bata. Sa Santa Rita niyo, yung 8:30. Puno, puro mga bata yan. Kaya kung sana, madami kang candy, doon mo na lang sila bigyan. Kaya favorite nila si Among Jean, Tita Shirley, namimigay ng candy. Ang galing. So, yung ating pinanggagalingan pala, Among, hitik na hitik, no? Yes. Ibig kong sabihin, it's a very rich tradition na hindi lang galing kung saang pinulot. Alam mo, yung first recorded na document mentioning Misa de Aguinaldo,
Opo. was in 1668. 1668. Yes. Saan po nangyari? Yung may sinulat na libro, yung isang paring misyonero, si Father Francisco Ignacio Alsina. Palagi ko Jesuita ito. Ay, yes. Yung kanyang libro, Historia de las Islas e Indias de Visayas. No? Opo. He's talking Sa about the Bisaya. Visayas. So, binanggit niya na as early as early as 1668, he already mentioned that the Filipinos were attending the Misa de Aguinaldo. Sa buong mundo, Among, sino pa merong Misa de Aguinaldo? Ang alam kong Mexico lang ang Mexico ganyan, lang, no? saka tayo. Latin America somehow. Nung nasa Colombia ako, meron silang form na ganito. Iba lang. Pero it's almost like ours. Okay. Nakalimutan ko yung Indian name na they use for it eh. Similar traditions kasi yung umabot po sa atin, 'di ba, through Mexico naman talaga 'yan. Yung tradition na 'yan, Among, 'di ba? Oo. Yung hindi talaga pure Spanish eh. Hindi. It has a kasi magkakambalang Manila at ang Acapulco noon. So there was an Acapulco and Manila the galleon trade, no? Between the two. Siyempre, pumapasok na din yung influence dahil ng commercial, tapos pati na ang religious, pati na rin ang kultura, no? Opo. And even fruits were brought to us through the galleon trade from Acapulco. Alam mo ba, ang kamote, ang kamatis, hindi talaga Hindi, native sa Pilipino. atin. Hindi Pilipinas. Galing sa kanila yan, no? Yung mais, oo. Oo. Lara. Pepper, chili. Oh, labuyo siguro meron tayo. Local natin siguro labuyo. Oh, Lara. Maliliit. Kasi pag may word ka ng local for a fruit, ibig sabihin native sa atin almost, no? Kapag tingnan mo, atsuete. Ang atsuete hindi rin sa atin yan. Galing din sa kanila. Mexico, galing ng New World. Avocado also. Yung mo. Hindi rin native sa atin yan. Yung ginagamit natin na tsokolate. Yung tsokolate, kakao. Akala ko nun, yung tsokolating nilalagyan ng mani, di ba tayo yun? Dito sa Pampanga, sa Oo. Visayas, hindi Oo. ganun eh. Akala ko sa atin yun na, yung gawa natin. Oo. Hindi pala, sa Mexico pala, ganun na yung Galing ginagawa. dun. The word hinahaluan na. actually the Zapotec Aztec yato. Zapotec word for tomato is hitomate. O kamatis sa atin. Dinala nila. Anyway, so dun sa ugnayang yon, kaya pati yung practices, kasi yung mga missionaries din, nanggagaling din doon. Opo. Dumadaan sila ng Mexico, na pumutuloy dito muna sa atin, tapos dito sa atin tumutuloy. Kaya may mga alam nyo, sabong? Oy, galing ng Mexico yan. Mexico, ang tawag nila sa sabungan is palengke. Doon nila, boyal palengke, sabi na yun. Nung marinig yung palengke, nung magpunta ako sa Mexico, kala ko palengke, merkado. Palengke. Yung pala, palengke, sabungan. Market, oo. Ay, dito pala ang mga kanununuan ng mga sabungero sa Pilipinas, no? They were the ones who brought yung Nako, di pala, Among, yung ating mga ginagawa dito, talagang may kaugnayan sa ibang bahagi ng mundo. Lalo na yan, yung ating mga pagsisimba. Yes, oo. Yung traditions of Christmas. Meron yata ang traditions ng mga Indians of Mexico at that time. Remember, parang yung pagsalubong sa araw. Opo. So, kinristyanize ng mga missionaries yon. The practice of waking in the morning. Na, imbes na ang Diyos ng araw ang salubungin, ang Diyos ng Kristiyano ang substitute. So, parang that practice ganun daw, no? Kaya as early as 1668, dala-dala na ng mga Kastila, tinuro na sa atin. May record na nagmimisa de Aguinaldo na ang mga Pilipino. And then, another priest, si Padre Pedro Murillo, sa kanya ding librong in Latin ito, yung Cursus Juris Canonici Spanici et Indici, ay sinabi niya, until 1763, they were still observing the Misas de Aguinaldo. So, ibig sabihin, dati pa, Yes. click na yung mga simbang bengi. More than 350 years na. Oo nga. At many missionary historians, sa mga writings, binanggit hanggang to the 18th and the 19th century,
the practice continued. Oo nga. At hindi naman nag-wane o hindi naman nawala. May alam nga ako, Tita Shirley, hindi nagsisimba yan. Pero pag simbambengi, Kompleto. kinukumpleto. Yung mga Easter Vigil at yung mga celebrations natin pag Holy Week, di ba sa atin, sinasabi po natin, yun yung pinakabanal na araw sa ating mga pinaka-peak, Katoliko. Hindi niya pinupuntahan, pero yung simbambengi, pinupuntahan niya. So, kung noon pala, ito ay click na Among Jean. At hanggang ngayon, hindi nagbago, no? Oo. Pero alam mo, yung sa kasaysayan, yung mga simbang gabi natin to, mga Misas de Aguinaldo, Opo. it took 3 centuries later, it was only in 1961 that the observance of the Misas de Aguinaldo became a formal liturgical celebration in the Oh. Philippines. So, kung ang ibig po nating sabihin yan, Among, parang na-recognize. Oo, parang ano lang sila, parang local lang sa atin, no, na practice. So until 1961, the Vatican made made the observance as an official formal liturgical celebration in the Philippines. Sa atin lang, Among. Sa Pilipinas lang. Kasi 1953 yung petition pinresent na sa Vatican. Hiningi natin. Hiningi ng and then they approved it in 1953, an extension for 5 years, no, yung practice. Sa ibang bansa na inumpisahan din pala sa Espanya yan, no? Tapos in Seville lalo na, and in Mexico the practice disappeared because the privilege was withdrawn. For I don't know for whatever reason bakit winidraw. So sa atin hindi po winidraw. Palagay ko, alam mo kung bakit nawala sa Mexico? Bakit po? Because of the anti-clerical revolutions revolution afterwards. nila. Oo. Pinapatay nila yung mga pari nila doon. Pinapatay yung mga pare noon. Hindi na nasuble, hindi na naibalik. Umibalik. So, Among, yung sinasabi po natin sa Espanya at sa Mexico at kung may ibang mga lugar na hiningi din sana nila na ma-recognize o makilala bilang opisyal na liturgical celebration yung mga simbang gabi nila, hindi na po na ituloy. Ibig ninyong sabihin, tayo na lang po sa Pilipinas ang may ganitong mga May practice. celebrations. Yes. At ang sinasabi pa, yung mga missionaries natin ay lalong pinagtibay nila na gawing madaling araw in order to enable the farmers, dahil agricultural tayo, na makapagsimba. Kung gagawin kasi nila ng gabi, medyo mahirap. Mahirap para sa mga ito kasi pagod na sila. Pero kaya dun sa paggising na sa umaga, full of energy before they go to the fields, para pagdating nga naman ng gabi, matutulog sila, magigising na lang sila na maaga, no? Oo nga naman, kasi yung mga magsasaka dito sa atin, 6 o'clock, pa-retire na yan naghihilamos na, getting ready for bed. By 8 o'clock, tulog na yung mga yan. Anong oras ka nga naman magsisimba? Naalala ko yung kwento mo, sabi mo, pag Christmas lang siya nag-a-attend ng misa. Opo. Baka ginawa niyang Lucky Charm yun. Simbang begging. Pwede. Baka ginawa na namang anting-anting yung... ginawa nila nga, kasi may naririnig pa pampaswerte. tayo. Oo, Di pag ba, nakabuo. sa mga bata, kahit yung mga lola, yung mga matatanda, sasabihin nila, kumpletuan mo yung simbambengi, bang kanita, aduan mo. Miswerte ka nga. Miswerte. Ginagawang may request. Oo. Isang karakter ng simbang gabi, kung napansin ninyo, as we have it now, as approved by the Vatican, no? They are novena masses in honor of the Blessed Mother. Well, because she will give birth, or she gave birth, no? Opo. So, it is with Mary, through Mary, that yung karakter ng simbang gabi, to give it a colorful meaning, no? It is, they are novena to the Blessed Mother, dahil siya ang nanganak, no? ng anak ng Diyos. And so, again, isang bagay na dapat din nating sabihin sa ating mga kapatid, no, na ang simbang gabi po ay inuulit-ulit namin, hindi po yung nasabi kanina ni Karen, no, wag nating lagyan ng ibang kulay na pampaswerte, no? Swerte. Hindi po. Hindi rin po ito obligation. Hindi siya obligatory. Pero sa tingin ko at sa akin pakiramdam, it's more than obligatory because it's a commitment. Opo.
Kasi Commitment. devotion yan eh. Iko-commit mo yung sarili mo, gagawin mo yan. Among, kahit isang misa lang naman, commitment yun eh. Pero hindi, Otherwise- kasi gusto nating alisin dun sa, ay, magsisimba ka for the sake of magsisimba dahil kala mo, obligasyon, you have to be there. No. Okay. But, Opo. magsisimba ka dahil gusto mo, and you find the meaning in it, and you love it. No? So, itutuloy mo, gagawin mo. Mhm. At, warning pa, May warning pa. huwag mong gawing dahilan ng simbang gabi para gawin mo yung mga bagay na hindi alam ng yung mga magulang. Magsimbang bengi, kepo. Tapos makita mo nung simbang gabi, doon lang sila sa may madilim-dilim na nagkikipag-date. Yugyugan. Okay. Kaya sabi ko, diyan kayo mamalasin, no? Kaya nga yung mga nagde-date ng simbang gabi, pagdating ng January, nagpapabalo ng kasal. Kaya dami namin mga kinakasal pag January, February. Yan ang mga nasimbang gabi. Siyam na araw nga naman. Siyam na araw, ayun. Parang Lent, no, Nasimbang among gabi. napuni, sabi nila. Yung, may punino man dito. Ang daming alam ni Among Jean ng mga... Nako, pari kami, no? Alam, nakikita namin mga trends na ganon. Kaya, ang kabataan, no? Huwag niyong gawing dahilan ng simbang gabi para lang makapag-out kayo, no? Ano ba ito? Gimmick. Gimmick Pag night ginawa out. nyo yun, magsimba kayo, Johnny, datang kayo. Mga di kayo. Okay. Pero, wag haluan ng kung ano. Ayan. Kung kayo magsisimba sa akin, gano'n lang gagawin. Matulog na lang kayo sa bahay niyo. Nagsimula ng homily ni Among Jean para sa simbang gabi. Ipapractice na, tita. Totoo. Sa Kasi, ating- yun naman paalala bilang isang pastol. Oo nga, tama nga Para naman. mapastulang kayo ng husto. Para sa ating listeners, kung may mga kwento po kayo ukol dito sa ating magandang kaugalian at hindi lang kaugalian, ayun nga, liturgical celebration, text lamang po ninyo habang tayo'y nakikinig sa isa pang tugtugin. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, I seek you for I thirst. Your mercy is the rain on the desert of my soul. Oh Lord, I raise my lifeless eyes and see your glory shine, how your kindness overflows. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, your sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, your sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you.
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko. Ang bilis ng oras. Sandali na lang tayo. Among, mamaya replay po itong ating programa, no? Mamayang Ikaw gabi. ba, Karen? Ano yan? Ano po? Alin? Mali yung pasok ko, mali yung cue. Pumalpak ako. Bigla. Ako po ba kung nagsisimbang gabi? Siyempre. Ang hirap ng sa radyo, no? Pag ganitong pinili mo itong maging karir mong ganito, no? At Tita Shirley, hindi pa po siya nagsisimbang gabi niyan. Hindi pa nagmimisa. Hindi pa nag-umpisa. Paano kaya tayo bukas? Groggy na. Groggy na. Uy, nangyayari yan, no? Hmm. Nung sa Santa Rita, nakatulog ako. Nung yung first reading. Fourth mass na yata yun. First Alam ko reading. Muntik na ako mahulog sa upuan ko. Kasi, sabi ko, Diyos ko, buti hindi ako nahulog. Pero dahil pala nakahalata, kaya pa nagtatawanan. Sabi, natutulog siya. Nakatulog, nagulat pa. Kinalabit ako ng night doon sa Hallelujah. Dapat Mahalakak alert. na ako. But it happens, no? But that is the sacrifice. Among, no? ano naman It's yun? part of it. Understandable. Oo. Pero, yun nga, Tita Shirley, dapat, yung mga nights, may shift na. Oh. Sila yung taga-watch over Among. Taga-kalabit. Pag si Among, natutulog na, kalabitin mo na. Which is a true, no? Kaya naman po, ang karakter talaga ng mga simbang gabi are long. Kasi ang idea is the sacrifice and mortification, which is part ng, yung bang parang we go through the rigors. Mahirap, may mahirap na masarap na dahil pagkatapos naman ng puto bongbong bibingka, mamimili ka, no? But yung bang sa misa, that's why the masses are long. That's why the masses are sung, the Gloria. At sa totoo lang, ang credo inaawit ang pananampalataya. Yung ginawa po ni Satch kahapon. Right, Sandali, Among, right. sandali. Mhm. Ibig sabihin, yung ating mga simbang gabing mahahaba, may dahilan o sinasadya po pala yun. Sinasadyang mahaba yan. Talagang mahaba sila dahil nga yung idea ng our mortification, they are special masses. Oo. O biruin mo, magkakredo ka lang tuwing araw lang ng linggo. Ito gagawin mo for 9 days, no? Kaya yung mga choir mo nun, kailangan matibay sila, no? Aawitin mo yon. Kaya po dito sa cathedral ngayon, talagang we want not just being nostalgic, but you want to put back the practice. Kaya nga po last year and this year, yung narinig nyo kahapon, ang mga simbang gabi po sa cathedral, we will be singing the Misa Choral, no? It will be done in Latin kasi special masses yan eh. You put them aside kaya nga para may pupuntahan ka, then you sing. Then mahaba po mga seremonya dahil may mga dagdag pang seremonya, like hindi lang yung pag-awit ng credo, kundi meron din yung blessing of the Christmas candles, which we will sabihin natin mamaya, no? Kasi it's a beautiful day. Oo nga. May nag-text naman from 6361. Nag-agree sa mga sinabi mo kanina. Yung may mga, nga sabi, mga nagde-date daw, meron pa din daw na dinadala pa yung chismisan. Si Mang Amando din, sabi niya, yung mga kabataan nga daw ginagawang puhunan ng simbang gabi upang makipag-date. Katunayan, post-simbang gabi marriages were the result of simbang gabi daw dito sa amin. Naku, sa San Luis. Meron pa bang ganyan? Shirley at nasimbang gabi din. Ay, hindi amo nga. Ay, hindi. Hindi lang simbang gabi yan. Parang pilgrimage, no, tita? Parang mahabang proseso. At si Atching Marlene naman, sabi niya, Among, good noon po sa inyong lahat, lalo na daw kay Among Jean. Na-miss na kayo. Miss ko din kayo. Ching Marlene, makiramdam kang 9 p.m. Tingnan natin kung paano. Kapag binroadcast natin yung simbang gabi sa cathedral, siguro mga 8 p.m. natin mabubroadcast yan. Pagkatapos nun, i-replay pa rin yung ating Kwentuhang Katoliko. Oh, good. Kasi hanggang 12 midnight na po yung ating Archdiocesan radio station. Talaga, sino mga bayaning yan na Kayo. o hindi ako. Kayo. Tutubuan na kayo ng mga tigidig niyan, no? Sa pakikinig
sa ating kwentuhan. Good. Dadami naman po yung mga programa natin. Hindi lang naman kami ni Among Jane at ni na Tita Sherling maririnig. Hinahinay lang. Mhm. May nang kalaban. May nag-text from 4619, naalala ko, since 1965, kasama ko sa choir sa Kalulot ang aming pari noon. Father Odon Santos, very strict na yon. 9 days na simbang gabi do. Pagdating ng Pasko, may aginaldo kaming 4 na tig 5 cents na papel, kulay pula and bago. Saka pakainin kami ng kalamay, masaya kami. Oh yes, the simple joys no, ng mga non. Si Apong Odon now, he's 100 no? I think he's celebrating his 100th birthday. Ang galing naman. Yung pong sinasabi namin kanina, dagdag sa activities ng simbang gabi sa cathedral dahil ang sinasabi po namin, no, pag nagsimbang gabi kayo, make it your personal commitment and prayer. Kasi may inaalagaan kang panalangin, no, pag nagsisimbang gabi ka. So, lahat ng intentions po natin and prayers are for the family, no. Yan ang una ating inaalagaan, di ba, yung mga pamilya. Kaya, sa cathedral po, we maintain the practice of bringing candles at the sa misa every day, every simbang gabi. At the end of before the final blessing, we will bless all these candles. Yung po mga kandilang ito are symbol. A burning candle is a symbol of prayer. Our prayer rising to God, no? Keeping vigil. No? Maraming symbolism ang candle, no? Lalo na pag Pasko, it's the light of Christ. No? Kaya i-bless po natin isang kandila kada araw hanggang makaipon kayo ng 10, including that of Christmas, no? Yung midnight mass. So you will have 10 na iipunin yung kandila na pwede niyong ilagay sa table ninyo, sa center table ng dining table niyo pagdating ng Noche Buena. You are gathered there with all those candles, no, symbolizing yung inyong pagpapanata ng simbang gabi. And then meron po kaming pamimigay na parang small family liturgy around around the Christmas meal na pwede kayong magdasal before you eat together, no. Kaya ako nga po sa inyo, magdala kayo ng magagandang kandila, make them colorful, of different shapes and sizes kung gusto ninyo, no? Kaya pala kahapon nakita ko may mga nagtitinda na ng magandang kulay na kandila sa paligid ng cathedral. Baka sinisi yun. Hindi po. Kasi sinisi magaling si Chinisi magaling dyan, no? Meron din po kami sa cathedral na meron tutulong po yung po sakali dumating kayo nakalimutan nyo, you can buy from our mga lekkom po namin na magagaling sa candle business. Ayan, Tita Nisi, in-advertise ka na. Hanapin nyo lang po sila, tapos maganda yon, no? Tapos iba-ibang kulay, no? Then may paalala sa iyo. Medyo makukonsensya ka pa, ay bakit 7 lang? Nako, na-absent ako ng 2. Babawi ako next year. Yan, di ba? I-announce na po natin kung anong oras yung mga misa natin sa cathedral para sa simbang gabi. Sa cathedral po, ang mga masses po natin. Yung unang simbang gabi, the first dawn mass will be tomorrow. Iisa lang po at 4:30 in the morning, to be presided by Archbishop Apong Dong Lavarias. 4:30. Tapos yung for the second simbang gabi, magsisimula na yung may 7 PM na yung isa, tapos 4:30 pa din yung isa. Bali sa cathedral po 2 ngayon ng simbang gabi, no? Isang 7 PM bagong gabi to enable yung hindi makagising na maaga. But they are willing to sacrifice yung mga primetime programs nilang pinapanood sa TV. Mga nagtatrabaho So they go 7 PM po yun. Then 4:30, 7 PM is in English, yung 4:30 is in Kapampangan. Pero lahat po yan are all in ang misa choral po ang ginagamit nating awitin. Naku, Sach, ayusin yung lung power. Bawal ang humingal o hingalin ngayong simbang gabi. may babatiin tayo, ka, Tita. Ama? Ay,
May mga Tita Karen. birthdays ngayon. O, sino? Si Father Aris Maniago. Birthday Oh. niya ngayon. Happy birthday, Happy Amo. birthday, Among. At si Father Arnold Rivera naman. Anniversary. Yung sacerdotal anniversary niya. Yes, sa mga among nating nagse-celebrate ng kanilang anibersaryo ngayon. Isa lang po. Si Father Arnold Rivera, ang kura paroko ng San Luis Gonzaga, Balen ng San Luis, Pampanga. Ayan. Kura ni Mang paroko. Amando. Yes. At of course, yun nga. May Former pahabol na student text, ako. Among. 6361, basahin ko, ha. Thank you po, Among. Ang dami ko nang pong natutunan, lalo na po kay Among. Gusto ko na po kayong dalawan. Pa-picture ko po, Among. Idol ke po. Ay, bigyan ko po kayo Idol. ng picture. Ang dami ko. Mambo Shepo po to. Inaamag yung mga pictures ko dun sa ano. Ay, nako. Umabot na naman tayo sa oras. Ay, gusto kong pasalamatan sige yung. po. Meron na akong unang set ng Suman Pasko from Santa Rita, courtesy of my ninang. Ginawa niyong Ninang ninang. Ising. Takal po salamat. Eh, natatawa si Mami Among. Maka na nang maging ninang Among Ginny Ising. Dahil sa Sabi ko, suman. Suman. No? Apong nina, dinan mo ko namang suman, ganda kang ninang king kumpil. Diyos ko. Suklatin baterolin padala na katerno. Wapen. Ay, nako, Among and Tita Shirley. Ang ganda ng ating kwentuhan, pero itutuloy natin yan bukas. Nare-replay mamaya, di Opo, ba? eto, i-replay natin mamayang gabi ang ating episode ngayon. Abangan po ninyo, mga 9 in the evening. Pakinggan niyo po ako, magre-reply ako mamayang gabi. Ganto sabihin. Sa mga nakakamiss kay Among Jean, Replay. ayan, 2 beses sa maghapon yung pwedeng pakinggan. Oo, yung mga fans ni Among. Pero kailangan po muna nating tapusin yung episode. Magdasal po muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon magtalakayan, magkwentuhan, at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo ng aming mga naging kakwentuhan na nasa kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan, o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin po sa inyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin to sa ngalan ng aming Panginoon Hesukristo, nagahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kaawaan mo kami. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley. God bless you and keep you. At ito naman po si Among Jin, ang inyong naging kakwentuhan sa araw na ito. At pahabol ko pong sinasabi na pagdating sa kandila, makakabili po kayo ng kandila sa katedral. O, bili ni Among Nakabilin Joel. po ni Apon Joel ng text, meron silang nakahanda. Just in case hindi kayo nakapagdala ng kandila ninyo. Very good. Maagap talaga yung Vice Rector ninyo, Among Jean. Siyempre, nagmana sa rektor. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. Ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah. Halina't sumayaw. Buong bayan. Magsosabay sigaw. Sa libutan. Pangalan niyang angking simingning ng bibig. Liwanag ng Diyos sumahati. Langit at lupa siya'y papurihan. Araw
Jesus.